ano niyan, sa lane niyan. Pero tignan natin kung magagawa ni Der ng paraan. Especially now that he has the Welcome to Harlot Mobile na katulad niya Legends. sinabi natin, how could you stop a CC? Kasi minsan gagawin niya, tatakbo lang. And most of the time, pagdating sa mga clashes, panggulo lang din talaga siya, tatali lang doon sa mga backlaners ng mga teams. Oo, and na-miss ko na nga rin yung mga biglang Grabe, wasiwas na Keketot! combo. Pero Keketot, take Ay, first blood para kay Ogwen! Kasama pa ang Wavebreaker. Grabe, sinapak-sapak yung kabayo na tenderize. Oh, parang hindi yata in-expect ng kupunan ng AP Bren na ganun kasakit ang burst damage ng Team Falcons. Kaya naman na late ang pagpindot ng Revitalize. And look at the aggression Grabe! coming in from Team Falcons. Oh. Galit na sila, gutom na si Pew. Sabi niya, tapusin niyo na to. Di ba ako nakakapag-dinner? Hintayin natin, oh. Kung, Ayan. mukhang mamaya pa, mapapamamaya pa ang dinner na yon para kay Few. Tubig muna, Few. Sorry. Malupit din kasi yung laban nila bukas. Actually, yung season ender natin, Aurora versus Team Falcons. Yup. Yun nga, kaya sabi natin, importante dito somehow to kickstart yung magiging mood or setting for tomorrow din ng Team Falcons. And so far, no, hinihintay lamang natin ang troubleshooting para sa kupunan ng AP Bren. So far, babalikan muna na to the basic haircut na tayo. Tama naman. Clean look para kay Brett. Ito na. Pero clean cut! Wow! Ang linis naman noon. Pasok na tayo ulit sa Land of Dawn. Lamang pa rin po ang Team Falcons after that first blood na nakita natin sa mid lane kung saan napitas nila si Kekedot. Grabe naman si Super Marco. Ayaw niya mamatay. Check bush lahat. Ayaw niya magkaroon ng potential gank. Pero naka-ready pa rin naman si James Pax. Meron siyang Phantom Steed dito. So pwede nilang biglain yung Beatrix. Pero iba talaga si Bulletproof. Nakakaamoy siya, oh. Ramdam niya, no, tumataas yung mga balhibo sa braso eh. May instinct din kasi yung mga star gold laners natin. I think it was also Kelra na grabe mang check bush sa Ayun na. Beatrix na to. Pero walang check bush dito, ha? Di ba? Ay, tatamaan na nga lang din naabutan. Nandito pagwasiwas. Wala siya, takas dyan. Tinawag si Barbiel. It's going to be a clean kill here for James Banks. Oh, hindi pala kabayo this time yung dala ni James Banks. Naka-Ducati pala. Oo nga, yung nakamotor. Iwas traffic, kumbaga. Oo. Oh, pero Turtle, sinisimulan na ng Team Falcons. Kapalitata ni Marco ay gusto nilang makuha ang objective na ito. At mukhang makukuha na nga nila ang team, ang Turtle na ito sa kanilang kupunan sa ngayon. Yeah, malaking trade for Team Falcons kasi nakuha nila yung pagong. Although nawala sa kanila yung gold yung buhay ni Marco, no? And I think naka-miss din ng isang cannon si Super Marco. So medyo malaki yung nawala dito for the Beatrix. Pero okay lang kasi at least nag-snowball pa rin naman si Caltizi. Oo, I think sinusubukan banatan ni Marco yung cannon minion na yon. Sadly, no, napalipat ata ng isang banat na punta kay Barbiel yung isa. Oo. Pero Oy! wow! Oy! Kaso nga lang, nandito nga lang din sa gasa para sa AP Bren. Drop si Ogwen. The Stampede. Ogwen makakatakas pa, pero si Few ang naging casualty doon. Ang bilis naman mag-ube ng AP Bren dito. Wala pang 3 minutes ay nag-5-man rotation agad sila. Pero dahil sa ginawa ng Arlot doon ay nakapera naman si Pandora on the CC sa taas. Ito yung sinasabi natin, no, yung potential ng AP Brent sa mga team fights. Lalo kapag nagsabay-sabay na yung mga Glorious Pathway, yung mga Phantom Steed, pero yung Jump Skirt na iuin lang. Aray ko po! Oy! Yung Shockwave Blast ay may iwasan. Doon pala sa may bandang kanan, iiwas sila Chomsker kasi kaya data hindi makakiiwas dito. Kala Ogwen naglatag pa. Grabe. The Glorious Pathway. Tapos babalik, U-turn, pabalik dito kala Few, tutusukin. Nandiyan na nga lang din, tinawag si Barbiel, Phantom Steed here for James. Oh! Retry lahat ginamit para lang mapatay. Wow! Pwede na ba, kids? Pero ililigtas kita. Huwag si Few, ako na lang. Ogwen falls down. Anime Battle Episode 6! Grabe yung palitan, yung exchange, yung pindutan. Si Pew, ang ganda nung ginawa ni Pew doon, yung ginamit niya yung Phantom Steed para makasalubong kagad yung Barbiel for the movement speed. Tapos kinansel niya kagad for the double dash nung enough na. Yung distance na Grabe. naisara niya. Ibang klase. Ay, habol. Ay, akala mo, nandun na, mapapatay si James Banks. But all in all, 3-0 siya this early. Ang malala doon, si Chomskirt yung inambahan ni Kyle TZ. Ang Oo. ending, si Ogwen yung namatay. True. And I think alay katawan na lamang ngayon para sa Team Falcons. Almost an outplay, however, no, kung hindi ginamit yung shield na nanggagaling sa isang skill ni Leomord, that could have been a kill as well
para sa sukupunan ng Team Falcons. Yeah. Pero AP Bren ang magsisimula ng pagong na ito. Si Ogwen nakapwesto na. Pero mukhang ibibigay lamang ito. AP Bren secures the second turtle of the game. Grabe. At mukhang nag-shift na nga ang early game para sa kanila. Mala Black Mirror yung exchange kanina. Napakaraming plot twist na nangyari. Akala mo si AP Bren yung dehado ending. Nagkaroon ng outplay yan na nahuli pa si Ogwen. Pero mukhang mahuhuli dito. Makakahuli ata AP Bren or nakaamoy ata. Nakakaamoy. No Super way, tas Marco no. Na medyo nag-activate yung Sixth Sense dito. Nagkaroon ng tila ba, TH doon, tamang hinala si Marco. Nawawala sila sa mapa eh. Tsaka parang pagkakampi mo si Few, automatic na yun, sasabihin niya, wala dito yung katapat ko ha. Oo. May Wala. shot Baka call, nandyan no? lahat. Wala rin sa top lane. Iba si El Capitan. Kumbaga sabi niya, Marco, nag-clear kami mid, walang kumontest, baka nandyan, nag-TP. At tama naman din na magandang decision niya for Team Falcons na eliminate nila yung threat na mamatay agad doon si Super Marco. Pero sa may bandang gitna, Yan na naman. high level threat, 5 miyembro. Oh, no. Ng AP Bren. Ogwen. Oh, nice check there for Shizu. Nakita niya na magtatagong Ogwen. Pero kita niya rin Pandora doon, tinamaan ng bala. Few as well, ay nandun para There, mag-clear there. lang din. Pero, saan sila na diversion? Okay, dito. Uy! Nakikita Uy! si Pandora. Nakita, Pandora! Ay, naku, nabutan pa! Kasabay ng Phantom City, may pagsaga. Sana nag-agree dito sa Kalati Falcons. Sasabay sila pa manadali. 1 for 1. Pero hindi pa tapos ang palitan natin dyan. Andiyan na paulan ng mga bala. Pinakain ng mga bala Der! dito. Der! Brena pa si Der doon sa pinakagilid. Ay, Oh! tinatry na tumakas. Pero hindi pa tatakasin. 4 ang tanggal para sa AP Bren. Kamunti ka na, na-sustain pa ni Kyle TZ yung Arlot doon. Even though maganda sana yung attempt ng AP Bren, akala ni Pandora hindi tutuloy yung TP. Pero yung 5-man tidal strike mula kay Ogwen yung pumigil sa clash for AP Bren. Pero James Max no, may galit ata. Mukhang hindi na niya itutuloy pa. Nanakot lamang gamit si Barbiel. For Team Falcons, as you said, no, nakapag-buy time din si Pandora with the vengeance as well. Nakatakas pa nga ng bagya. Sadly, no, nandyan pa rin yung burst damage from AP Bren. Kaya naman in terms of the last turtle of the game, mukhang mauuna pa rin naman sa pwesto ang kupunan ng Team Falcons. Nag-aabang lamang sila ng, sabihin na lang natin, mapapasama yung ruta para sa AP Bren. Yeah, kailangan din talaga mag-ingat ng AP Bren dito sa kanilang mga diversion plays, especially kapag nakita ng Team Falcons. Kasi even though mababait mo yung mga heroes ng gano'n, napakabilis nila rumisponde. Pero Yeah. may diversion ha. Okay. Pumunta lang naman. Dalawang Lumipat lang. membro ng AP Bren. Nandun ang alan si Pandora makakaiwas. Pero nandun yung pagtabling sa lubong na magagaling na dito. Oy, Shizu. Kaso at the same time, there will be a trade-off. Kyle! Dahil sumabol. Kaso tatlo yan. Mga kasalubong niya. At di naman sila Ogwen. Pero huli ang lahat dahil mapapatay pa rin siya ng AP Bren. Sayang yung nakalmot niya, yung jungle camp. Oo. Yung kung tumama siguro yun sa mga hero, ay may bumalik sigurong buhay. Pero with that, nakakuha ang AP Bren ng magandang team fight. A Yeah. 2-for-none trade. Nawala yung nawala yung vision nung lumabas siya ng bush. And James Banks, even though mukhang hindi ganun kaganda tignan yung laro ng AP Bren dito, no? 5-0-1 yung kanilang Limord, hindi pa sila tapos naghanap pa sila ng potential play. Up. Napakagandang final slash kanina mula kay Der with the flicker initiation. And even though na-sustain na din naman ni Kaltizi yung laban niya, pero mamaya tayo pag-usapan niya, Ogwen! Habol, nandun na nga lang din. Oh, mga death zone natin, Wow. hindi pa siya nakukonekta. Kakaligtas doon si Super Marco and Ogwen. That's 2 ultimates na ginamit ng AP Bren para sumubok ng kill dun sa baba at isang dash lamang, isang tidal strike lang ang ginawa ng Team Falcons para makatakas doon. Even ball game po ang ating natutungayan 8 minutes in at hindi pa naman lalabas ang pinakauna nating Lord. Yeah. Kanina ay lamang na ang AP Bren ng almost 1.5k at ngayon naman ay baliktad na ng Team Falcons. Yep. Even though yung team fight kanina, it looked like AP Bren was the one controlling that team fight kasi nauna yung yung final slash. Mas maganda sana if mauna yung final slash before the Phantom Steed. And medyo napasama din kasi yung pwesto nila nung pagpasok nila, nakasalubong nila yung mga bomba mula kay Super Marco. So nung nandun na yung flash combo ni Kaltizi, nawala yung mga HP ng AP Bren. Yun nga lang talaga nadali ng bush si Kaltizi. Oo, yun yung kamunti ka na, yung gugustuhin mo sanang tinutok mo na lang. Oo. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi mo, Midnight, way back. Siguro 4 years ago mo nang Yung sinabi pakito, sa akin no? to. Dapat itutok ang lahat at mukhang hindi mo na ata makikita pa kung anong gagawin dito Oh. ni Kyle TC. James Banks? Kita? Barbiel, tinawag andyan na. nga lang din Grabe. ang Phantom Steed. Oh, mas matagal cooldown yan. Okay, nag-transform na rin dito si Cal TZ. Mas matagal cooldown yan. Pagkawala ni Barbiel, mga 16 seconds lang yan. Okay, na-unleash na yung beast. Pero ngayon, yung Lord sakto nandito, respond the first Lord of the game. Sisimulan, kakatukin nila Kekadot. Chine-check nila Shizu. Each and every bush na kanilang nadadaanan.
Pero alam ba nilang may nagtatagong Kaltisi na pwedeng Wala umaagaw? siyang energy eh. Kaso Yun yung nga mas lang, matagal eh. kulang yung Wow! energy. Pero ito, hindi kakapusin. Kaso nga at the same time, yung Dino Strike and Junamis na magkoconnect. Nakeka not down. Shizu at the same time, Oh my makakakuha ng goodness, Rayon. Kaso nga lang Marco. yung Lord. Pati si James ang tatanggalin si Chomskirt. Damay na nga lang, Deder. The only man left here, this sa may bandang jungle side, ay tutulungan ni Shizu doing his best. Kaso nga lang, hindi magiging enough para makaligtas. Bang! Shockwave Blast ko-connect na pero hindi mamamatay yung Silent Kid. Oh, that was the second Lord na nakuha ng Team Falcon sa kamay ni Super Marco. As far as I know, yung pinakauna or yung huling pagong din ata ay nakuha niya with the Bennett's Rage. Dito mo na makikita na yung AOE damage ng isang Beatrix ay nagmamatter sa mga ganong klaseng fights. Bennett's Rage tsaka Nibiru's Passion pinagsabay niya and hindi rin nakaharap ng counter set dito si Der with the final slash flicker kasi nakaabang din yung ibang members dito ng Team Falcons and Ogwin again with the jump. That tidal strike in the front line. Nabigla dito yung AP Bren. Akala nila sila rin lalamang. And even though lumabas dito yung Phantom Steed ni James Banks, the damage has been done. Natali din sila ni Pandora and hinaabol lang sila ng CC. Wow, and nasilip natin no, sa BPI Gold Leaders na si Shizu at pati na rin si James Banks pa rin palang nangunguna sa BPI Gold Leaders. At ito yung mapapaisip ka, ano, lamang ng 5,000 ang Team Falcons pero sa AP Bren pa rin, yung dalawa na may kailangan ng pera ay nandoon naman ang kanilang gold. It's all about the surprise attacks for AP Bren. Kaso nga lang, one step forward pero nagiging 2 steps back kasi nga advanced thinking lagi din yung Falcon sa kanila. Oo. Especially with what Kyle Easy was doing earlier, di ba? Ang medyo malungkot dito, no, even though lamang sa gold dito yung dalawang cores ng AP Bren, ang nagsuffer naman si Der, yung isang damage, well, hindi naman damage healer, pero isang core sana ng AP Bren. Ngayon parang walking final slash na lang yung Arlot nila. Kaya medyo mahirap kasi without there medyo naaaksaya nga especially with the final slash. Earlier hindi naman na pakinabangan na sobra pa sa ngayon for AP Bren. Wala masyado yung sustain nung Arlot na madalas natin nakikita. So, doon na nagkakaroon ng difference. Even though maganda sana yung kanilang pick-up. May ano pa rin naman, may final slash factor pa rin. Pero hindi na ito yung tulad ng Arlot dati. Dahil nga ang laki ng disparity, hindi makasustain ng payapa dito si Der kasi overwhelming na yung damage output dito ng Team Falcons. Oo, at mukhang naka-roam boots na rin naman dito si Der. At nakalabit din ni Shizu ang mga tao Hindi doon nakita sa yun, loob by ng the push. way. Pero hindi nakita. Yun nga yung Wala nakakatawa. nang vision. Wala ring bilang, okay? Pero pag usually kapag nagpo-proc yung Impure Rage, nakikita pa rin yung tinamaan. Lumalabas yung HP para sa taas. Pero dahil naka-killing spree siya, walang kita ang AP Bren. Okay. Baka may magtaka, ay, vision yun. Hindi na po sa naging adjustment din dito sa isang Granger. By far one of the best nerfs na napanood ko sa Moonton nerf history. Oo. Gumawa pa ako ng video tungkol dyan na sana tanggalin yung vision dahil napakalakas na nga ng damage. Nakikita mo pa kung sino yung kalaban mo. Kaya naman for AP Bren, sadly sila yung gumagamit ng nerf na hero ngayon. Pero pakiramdam ko kahit na nerf si Granger, malakas pa rin siya. Oo. Kumbaga, balance lang. Ang daya din naman kasi dati nung Granger, napakahapte. Napakalayo ng range, ang haba ng dash, may movement speed buff. Alam mo yung ano, parang may Suyu version Oo. sa gold lane. Kulang na lang sabihin mo, sige na, bibigyan ka na rin namin ng global teleport. O kaya, sige na, bibigyan ka namin ng Naruto skin. Parang ganong level eh. Oo. Nasa Boruto na kasi yung mga bumabaril ngayon Oo, Pero nga ito Lord, sinimulan na ng Team Falcons. Okay. Magkocontest ata ang AP Bren dito. Si Kekidot lamang ang magbibigay ng vision. Habang Gwen! nag-aaral rin na maganda setup. And speaking of setup, nandiyan na Slam with a tidal strike. Habang sila count, easy ka rin sinasabi natin, ituloy-tuloy pa rin sa pagkalmot sa mga members dito. Aray ko po! Na-flash combo. Lahat kumonekta. Habang di sa may binda. J-Fox! Naman lumalaban si James with the shotdown kill kasi Super Marco. Close range, point blank, bullet. Natatama sa kanya. Shizu? Ano kaya ang gagawin ng Silent Kid dito? No way. Hihintayin ba niya? Is this the steal? Kaso nga lang di yata papayag si Pandora. Ay! Because of his life, Super Marco pa rin ang makakakuha ng Lord. That was so close. That was so close. 389 HP. Kitang-kita ko. Isang Death Sonata pero napatay to ni Super Marco. Alam mo kung hindi ko magat yung damage ng Nibiru doon. AP Bren dapat ang makakuha ng Lord na yon. Grabe. What a daring play mula dito kay Shizu. At dahil dyan, kailangan pa rin naman nilang dumepensa sa Lord na ito. Pero with that, ay malilate ng konti si Pandora. Tahimik lang din talaga si Shizu. At saka si James Banks. Kakaiba, kaya sumabay nung Leomord doon
sa beast form ni Kyle TZ, yung Lucas hindi sapat yung damage output niya makipagsabayan kay James Punks. Oo, Okay. gagamitin na ata ang Glorious Pathway para dumepensa dito. Agara na nga rin mapupunta yung Lord doon sa may bandang mid lane. Pero madedepensahan din ito ng AP Bren. Kalmado lang para sa AP Bren. This is actually the second Lord of the game pero parang ang bilis nilang natunaw ito. Ma-action din naman yung nakita natin, sabihin natin ng mga trade-off and muntik na agaw for Shizu. But all in all kasi for Team Falcons, hindi man nila na-maximize sobra yung Lord na Ogwen. yun. Pero kasi it's all about the discipline. At ngayon, lalalim na ng Tsunami Slam ko connected with the Thunder Strike. Kaso nga lang siya, Oh, no! palit. Habang si Den matatanggal, pabalik dito ng Team Falcons. 1-for-1 ang ating palitan. Parang napaka-unfortunate nun para kay Der na natalian siya. Kaya hindi ata naging Yeah. max range yung flicker na nilabas niya. Hindi siya nag-vengeance. Kaso ang problema, bitin. Yung vengeance niya, may target siya na pupuntahan kaso parang, Napigil alam mo yung hinatak siya ng tali, pabalik. So medyo mali yung angulo nung final slash kaya hindi rin siya nakalabas doon. Imbis na move forward, medyo na hold back. Pero ngayon, Oy, no oy, oy, holding oy, oy, back. Okay, Ay, yung pre. dalawang kabayo at isang motor, atras muna. Ang ganda nung ganda nung ginagawa ni James Punks na ini-spam niya yung Phantom Steed kasi mababa lang ko cooldown yan eh. Naalala ko dati nung hindi pa na-nerf yung Leomord, umaabot sa point na parang 12 seconds lang yung downtime Oo. nung Mas meron na Phantom agad. Steed. Tapos ni-nerf yan na yung cooldown nagsa-start after matapos ng Phantom Steed. Pero after nung patch na yun, binaba naman yung cooldown. So nasa point ulit tayo na parang medyo viable din talaga yung Leomord. Kasi aside sa napakasakit niya, ang bilis niya kasi gumalaw sa teamfight. Tsaka yung snowball potential din kasi ng Leomord, it's way up there. Kapag meron kang mga kakampi na kayang mang-burst all the way to half HP, Yep. ay talagang mararamdaman mo yung update ng isang Leomord. Oo. So, yung mga Leomord mains natin dyan, simula nung nailabas ito ni MP The King sa MPL Philippines, ay talagang nagre-rejoice at napagamit na nga rin muli ng kanilang minamahal na Leomord. Oo, shoutout kay Rockhart. Mukhang Rockhart Jungle is back. Rockhart Jungle era. Kasi Wala. siya ang sa amin eh. Sa atin, siya ang Leomord main eh. Siya talaga, na dati na i-edit pa nga yung mukha niya sa isang Leomord. Oo, before nagkaroon ng Brody Rockhart, before nagkaroon ng Melissa Rockhart, may Leomord era si Rockhart. Pero Ogwen, si Play, di naman lalapit pa nga sa ngayon ng AP Bren. Habang yung purple buff ang tina-target sa ngayon, nila Kyle TZ. It's going to be the Diversion. Wavebreaker. Diversion play, pero saan nga ba ito patungo? Ayan na, ang sagot dyan ay Elbush malapit sa Boom! Lord. Kumemot lamang ng konti pero wala namang nakakita. Quiet lang tayo, quiet lang tayo. Quiet lang muna kung sino nga ba ang unang sasalubong Kyle TZ. Dangerous path para kay Pandora. Kaso nga lang, ay Grabe. mapipilitan na isuko ng AP Bren yung magandang positioning nila. Nandiyan na check, napa-approve doon si Kyle TZ. Nawala kasi nawala yung mata. Yeah. Pagpasok ni Pandora sa isang bush, ang tagal ng mata. Pero ngayon, yung Lord sisimulan. Pangatlong Lord ang laban, by the way, para dito sa Team Falcons. Pew has a great position to zone them out. Cyclone na activated. Nandiyan na nga lang sa dalawa. James Fox! Habang si James Fox at si Shizu magpapalan ng mga bala. Pati na ng pagtusok. Kyle! Habang si Kyle Easy, hindi na nga lang din naabot. Mapapatay siya dito at mapapatay na nga lang din. Damay dito si Fusion. Marco! Na double kill pero buhay pa yung bulletproof. Ikaw mali, Silent Kid. Nice to meet you. Pandora with a shutdown. Grabe si El Capitan! Nagpakamatay. Grabe si Marco. Di ba siya tapos sabi niya baka may tao dito eh. Baka makakuha ko ng kill. Pero si Pew, nag-body sacrifice. Kasi nawala si Kyle TZ and maganda pa rin naman yung pwesto ni Super Marco. Binigay na ng Valentina yung sarili niya para lang ma-zone yung AP Bren. And si Super Marco, nakakuha ng Lord and after that, alam nila kaya na pa nila lumaban kasi nawala din naman yung Phantom Steed. So kaya naging maganda yung presensya ni Super Marco. At tignan mo naman yung ginagawa ni Super Marco ngayon. Bawat bush na madadaanan niya Check bush ay nira-rocket launcher para lang sure. Just to make sure. At yun yung sabi natin sigurado. Kasi once na mapitas din naman si Super Marco, medyo tumatagalin yung pabor para di sa Team Falcons. Oo, In check terms Bush of Esports damage. Oo nga. Eto na, may Lord na naman ang kupunan ng Team Falcons. Nandyan si Ogwen, potential Okay. tidal strike. Papasok nga ba? Hindi, liliko muna pabalik. Gagamitin ng Bennett stage para mag-zone out. Pero mukhang matutunaw lamang ang Lord na ito sa taas. Grabing wave clear na nagmumula dito sa AP Bren. Pero meron pa namang mga mega minions sa kupunan ng Team Falcons na pwede nilang gamitin para makapag-secure ng kanilang inhibitor turret. Okay, another next wave na pagdedepensa para sa AP Bren. Nakaangat. Ogwen? Andyan na nga lang din si Ogwen. May isang Tsunami Slam. At yan na nga lang si Sider. Wala na siyang immortality pero naka-hands on lock on site na
ngalan siya dito kay Lapiu. Owen as well, wala nang immortality. Makakalusot pa, makakaligtas pa. Habang si Super Marco nagpapaulan ng mga bala, members of AB Brand ay tila ba lalong nahihirapan para dumepensa. Mukhang chechepihan nila at mukhang naghahanap din ng angulo for a diversion play si Chopskirt doon sa may bandang likod. Super Marco, oras na para mag-check! Oh! Dito siya dito ni James Hush. Siya lang talaga ang pinunta siya. Dinayo. At dyan na paulan. Benesfree activated. Kaso nga naman siya shutdown pa rin siya dito. On the man with a million moves. Gumagawa na sarili nila moves. Pandora onto the front line. Nandito na nga lang yung tag team nila. Like how TZ Shockwave Blast pa. Pakawalan. AP Bren nakaisa. Nakautak doon. Ang ganda nung diversion mula kay Chopskirt sa likuran. Unfortunately for Super Marco, naghihintay siya ng opportunity ron pero hindi nila nakita yung potential play na manggagaling dito mula kay James Punks. Nagamit ng Wind of Nature pero iba talaga yung overwhelming damage ni James Punks on this Leomord. Grabing turn yung ginawa doon ng AP Bren. Pati si Super Marco na kanina pa nagche-check bush siya, hindi ata nagawa ng oras para tumingin doon. In another diversion play para dito sa AP Bren. Pwede nilang ipadala yung Arlot na ito sa likod kung sakaling gusto nilang maghanap. Pero si Owen na nakakonceal na. Tidal Strike is available pero mukhang hindi ito gagamitin. Pahinga na muna para sa parehas na kupunan. May Evolved Lord pa na paglalabanan in 10 seconds. Ganda ng ganda ng conceal lane, pinakabalang. Si Yung Dan. AP Brand, hindi na natuloy. Nahinto basically yung push doon sa middle lane. Pero ito malaking problema to for Team Falcons kasi again may diversion, may glorious pathway. Pwede pa nilang padala yung Arlot na may potential flicker final slash play na huhuli kay Super Marco. At ito yung isa sa mga unang iterations ng isang Louis play. I think it was also Onyx Onyx. na nagpakita nito before. Season 13. Kakampi pa ata ni Super Flynn si Der. Si Escalera der nun. Escalera Der na nagpapadala din ng mga Tama ba? backline plays during that time. Gem na nun. Oo, Gem ata. But overall, no, ito yung OG Luoyi lineup. Pero mukhang Team Falcons ang magsisimula ng kanilang Lord Take. Nandun lang sa base si Luoyi, pati na rin si Shizo. Pumoprotekta at naghahanap ng tamang angulo for that diversion. They're finding a spot na kung saan maganda ipadala. Dito, either Shizu, even yung pagpasok nga dito nila Chopskirt. But as usual for Team Falcons, magaling sila sa magandang gaasig, chase down and door dance. Chinamis na activated agad si Der, makakapag-flicker at hindi naman siya agad-agad mapapatay. Nandun na nga lang din mga tali. Kaso kahit pagtali-taliin niya ba, kayo yung dadaliin dito. Wow! At maaagaw pa ni James Baxter Lord na kanina sinisimulan ng Team Falcons. Shizu going in with a kill yet again. Habang yung Team Falcons ngayon ay naagawan man ng Lord. Pero at the same time, kakalma muna ang mapa. Kailangan lang dumepensa for AB Brent. Ang ganda, even though natalunan ni Ogwen si Der, nandito na yung hinaharap natin kanina, yung sustain and durability ni Der on this Arlot. Hindi napatay yung Arlot with the Bennett's Rage. Tapos nakapag-final slash pa sa harapan. Kaya naman na-display si ibang members dito ng Team Falcons and James Punks was able to steal that Lord. Almost 1,000 stacks as well para dito sa Silent Kid na si Shizo. Oras na nga talaga para mag-ingay sa late game na ito dahil only Rhapsody na ang ating mapapakinggan mula sa Granger na ito. May diversion na naman pwedeng ipasok sa base. Yung Arlot dito ni Der, kasabay dyan yung Glorious Pathway pa rin na rin. Yung Phantom Steed na manggagaling kay James Punks. Ito ata yung lason na lumason kakapon sa isang team and mukhang lalasunin din ng Team Falcons. Grabe, no? AP Bren finally showing their true colors. Ang mas pinalakas na version na nga ba ito sa kanilang pagkatok dito sa base ng Team Falcons. Ang nangangalan din magiging sakripisyo ni Pandora. But at what cost? Kasi ngayon kailangan dumepensa ng ibang mga membro ng Team Falcons. Pero tuloy-tuloy lang ang bante. AP Bren finally taking flight, taking game number 2. At hindi basta-basta magpapatinag ang malalakas. Bren lang malakas sa game number 2. Ang ala ko, after ng dalawang serye natin, nakita ko na lahat. Hindi pa pala open-minded na ako ngayon. Binuksan ni Chopskirt ang posibilidad ng Game 3. Wow, what a performance mula sa AP Bren. And to think na aabot tayo ng game number 3. And again, lagi nating sinasabi na ang storya ng laban na ito ay ang huling paglipad ng mga Bees. Pero sa totoo lang, ang daming umaasa doon sa taas. Ang Aurora, actually TLPH wala nang pake. Si Aurora at si Onyx Philippines, iniisip pa nila kung saan mapupunta si Falcons. Oo.
Totoo naman yun. Wala nang pa kasi Pero- Philippines. Bahala kayo mag-away-away Oo. dyan. Pero doon makikita niya na tila ba pwede palang ganun tactical laban sa Team Falcons. Oo. And that Leomord play as well, yung padala sa likod. Pwede itong pwede itong gayahin ng ibang MPL teams natin. Itong Leomord Hylos din na ang lakas mambigla mula sa Grabe. side Oo. ng AP Brand. Kasi literal na napakabilis. Sinasalod ni James Banks yung Barbiel, tapos may added movement speed pa mula sa Hylos, naka-slow pa yung Team Falcons. Tapos kung ikaw Team Falcons, parang wala kang choice kundi indahin kasi may potential play pa na may diversion mula kay Chobskirt. Wow! And kakaiba ang pinamalas ng performance dito ni James Banks sa kanyang, at this point, even though ninako nyo to kay MP The King, signature Leomord pick, 10-7 Wow. on this Leomord Lason pick Oo. ng AP Bren. 94% kill participation. At ang namalupit dito, pre, Womi, Oo. walang kunat-kunat to, walang War Axe, walang Brute Force, full damage. Sige, bigyan na natin yung immortality. Lagi naman may immo pagdating ng late game eh. Pero kahit yung boots, pre, attack speed. Attack speed. Full confidence talaga sa pwestuhan niya sa mga laban. At kahit ba sabihin natin full damage yan Midnight, pumapasok pa rin siya sa torre. Humaharap pa rin siya. And itong double Oya back lineup ng AP Bren, kahapon may nabinyagan na at may, Kaya nga eh. may napatulog na ang AP Bren sa ganitong klaseng lineup. Oo, sobrang crucial yung mga pwestuhan ni James Banks dito. Alam mo yung positioning niya, yung timing din ng kanyang pagpasok. Tsaka yung mga times na konti na lang mamamatay na siya. Imagine mo for a Leomord na medyo full dive, medyo suicidal hero. Oo. Kalaban mo, Team Falcons, tapos may Lucas pa, may Beatrix pa. Twice ka lang namatay dito sa game na to. Ang lupit mo naman, napakarami mong moves, James Banks. At nadagdagan pa nga ng mga moves dahil na rin sa mga play na ginagawa ni Chobskirt with this Louis. I think majority of the turnaround plays na ginawa dito ng AP Bren ay under the guise of a diversion play na pinalabas ni Chobskirt. Oo, yung mga counter initiations din mula kay Der, even though siya yung binibigyan dito ni Ogwen, yung hinihingi nating durability ng Arlott kanina, it paid off in the late game kasi nag-match na sila ng item, umabot tayo doon sa point na nawawala na yung lead talaga kahit pa meron kang lamang na 4K, 5K, it doesn't matter kasi nagdi-diminish na yung returns dito for Team Falcons and nung hindi na sapat yung burst damage para mapatay dito si Der, naging threat na rin talaga yung team fight ng AP Bren. Ito isa sa mga talagang I would say game-breaking play mula kay Chobskirt and James Banks nung nalikuran nila si Super Marco. And ito yung sinasabi ko kanina, na kapag final slash pass si Der, na-disrupt yung frontline, naka-retry si James Banks, nawala yung ulti ni Lucas, and after they secured that Lord, it was AP Bren that prevailed in this game. At yung final slash din nata ni Der on to Pandora. Yes. Doon sa defensive stance na sana ng Team Falcons. I think na-redeem din ni Der yung early game na nabigyan talaga siya. Ito yung literal na sige, ialay ko na yung buong early game ko, mag-roam boots na rin ako. Pero pag ito pumatak ng late game, game-winning plays ang ibibigay. Yep. Yung pinag-uusapan natin kanina during the drafting stage pa lang yung displacement laban sa CC, yun yung naging critical talaga for AP Bren. Malupit yung huli ni Der dito kay Pandora. Winelcome sa XP. Pinakita niya yung potential na binabanggit ni Flap TZ kanina that counter-engage laban sa Team Falcons. In fact, hindi na nga counter-engage yun eh. Sila na yung nagsimula ng laban kasi hinihintay ng Team Falcons kung ano yung magiging itsura ng huling laban doon sa kanilang loob ng base. Hindi na nga ginamit yung diversion. Sabi ni Der, tapos na to. Halika rito. At ang maganda doon ay parang nakakasakay ko din kasi yun eh. If you're up against a Louis composition, lagi mong inaabangan yung bigla na lang may lalabas sa kanto ng base mo, no? Kung nasaan yung Ichiraku Ramen Shop sa mapa natin Baka ngayon. mag-spawn eh, no? Baka biglang may lumabas pero sadly, no, naging pang-psycho kumbaga na hindi na namin gagawin to, dediretsoin na lang namin. Yeah. Tsaka ano din, talagang commendable dito yung laro ni Shizu. Napakahirap niyang patayin. Very reminiscent of how bulletproof Marco was when he was on his rookie season. Talagang nandito yung stability ng lineup ng AP Bren. And kapag nagmamatter talaga, nakakaharap din sila ng clutch plays. Kumbaga yung clutch genes ay nandito rin sa kamay ng AP Bren. And to be able to take a game of Team Falcons, ito yung sinasabi ko kanina, Wumi, tsaka Tine, yung sorpresa ng AP Bren, yung kanilang explosive gameplay. At lalo ngayon, nahanap nila yung kanilang lason, able to take
game number 2 off of Team Falcons Yeah. on the back of the Rich Guy, the BPI Rich Guy's performance on Shizu with the Granger. Naging malupit ang kanyang presensya rito. Ang hirap niyang patayin, napakataas ang kanyang damage output, and very consistent yung laruan dito ni Silent Kid. O, tsaka nung kinailangan na gumawa siya ng mga plays na napaka-daring ay hindi siya umurong, hindi siya Oo. umatras. Hindi. Sinubukan pa rin niya, and I think delaying Pandora on that potential 5-man push sana ng Falcons noon ay naging malaking diferensya din para sa AP Bren. Kaya naman naaabot po tayo sa game number 3 for our last series of this Saturday night special. Guys, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa bahay at pati na rin dito sa venue, maraming salamat sa lahat ng mga communities na sumusuporta pa rin sa ating liga. Grabe yung mga laruan dito. Pero mo, last game na ng AP Bren, hindi sila papayag na walang panalo. Tama. Sabi sa inyo talagang dito na lumabas yung true colors, kumbaga, na inaantay ng Hive. Na ngayon, buo pa rin na sumusuporta up until the last game, official last game, Oo. para sa triple Literally. header Saturday natin. Literally the last game ng AP Bren, and dito pa nila nilabas ang kanilang lakas. Talagang magandang MDL representative kasi imagine mo yung MDL teams, yung mga graduates natin from the MDL Philippines, kumukuha ng game sa mga world champion. Technically speaking, kung i-align ko lang sa ating power ranking sa Okay, Infinix ayan na. standings natin, Oo. world number 4. Okay, Oo. At saka, teka lang Midnight. Sa totoo lang, si AP Bren, kung sakaling manalo pa sila dito, at least selyado na yung 3 points nila ay mananatili silang top 7 sa ating regular season. At least hindi mo masasabi na top 8 finish ka Oo. with your rookie season. And it only goes up, no? Dahil pinag-usapan na rin natin, yung season 9 ng AP Bren dati ay hindi naging maganda. Parang ganito yung itsura. Pero pag season 10, yung susunod na season at iba pa, ay paangat lang ng paangat. Oo. Exciting talaga ang AP Bren ngayon. Kaya naman pupunta tayo kasama ang ating mga host para malaman ko ano nga ba ang mga nangyayari sa MPL Arena. Ang favorite na Naruto skin ko is syempre ang mismong Naruto ni Lucas. Kasi napakaganda ng effects niya. Pati yun, sobrang ganda, grabe. Favorite skin ko po ay syempre Naruto po. Favorite Naruto skin ko yung kay Naruto kasi kuha niya yung kay Kurama at saka yung ulti niya. Ang favorite ko naman is kay Sakura, kay Kalea. Ang ganda ng effects niya. I'll also say kay Naruto with the same reason dahil din kay Kurama. So, ang favorite Naruto skin ko is si Naruto. Kasi main ko si Lucas and gina-jungle ko siya and sobrang OP niya talaga. And kapag nag-wolf form na siya, sobrang ganda talaga. Favorite Naruto skin ko ay Naruto. My favorite Naruto skin is yung kay Sasuke kasi he's really one of my favorite characters in the anime. So, finally, meron na siyang skin. Hello po. So, ang favorite Naruto skin ko po ay yung kay Kakashi, Hayabusa. Kasi Hayabusa lang po yung ginagamit ko doon. Ang favorite hero ko po sa MLA, si Kalea. Tapos yung skin niya kasi maganda ngayon, yung kay Sakura, yung kay Sakura. Tapos ang gusto ko sa kanya, ang galing niyang kaya niyang pasukin yung hero sa loob ng tore tapos ilabas niya. Ang favorite na Naruto skin ko is syempre Total, pinag-uusapan na rin naman nila. Tanungin ko na rin kayo. Ano bang favorite Naruto skin nyo? Ako yung kay Kalea, kay Sakura talaga. Oh, ikaw. Ang aking favorite Naruto skin ay si Gon. Joke lang. Sino? Suyu. Oh, Ayan. Sasuke. Sasuke. Ako- Sasuke hair. Hindi naman hairstyle, pero inspired. Inspired. Di nyo naman, kung di nyo ko tinanong, pero para sa akin, Lucas, Naruto naman. So, nakumpleto natin ng Team 7 dito. XP man ka kasi eh. XP man ako ngayon. Actually, nagja-jungle na rin ako midnight paminsan-minsan. No? Parang kinakailangan na kasi mag-adjust eh. Ako naman mag-XP. Ikaw naman mag-XP Sige. kapag naglaro na ulit tayo. Pero sa ngayon, maglalaro na muli sa blue side ang AP Bren. This is their second time na maglalaro sa blue side. Game 1, sila ang pumili. Game 3, sila na muli. Grabe, no? Parang nakakatakot to if you're Team Falcons. I mean, wala namang pressure. Pero yung idea lang na blue side, yung Team Falcons, na hindi mo nahawak dito kung paano tatakbo yung pacing ng draft. Kasi usually, again, sa blue side nangyayari yung, yung parang, ito yung magiging pattern natin, magiging sequence, Kung malilimit mo lang yung mga power picks ng, ng AP Bren if you're Team Falcons, pero hindi mo pipigilan kung paano yung first pick. Oo. Yeah. Kanina nga medyo nababago nga, di ba? Yung nagiging sequence natin na kahit na na-open yung Kalea, there are certain heroes such as the Chip